nagsiserve sa church sa Maynila. Oo. O sige, ikaw na ang kinuha ko para ikaw ang bahala kumuha ng San Martin. Ang asawa ko naman, pag sinabi, hindi makahindi, ewan ko. Bagay, sa kabaitan naman niya, maganda naman. Yan. Ako, Father, kung buhay ang asawa ko, nasa track niya. Magugustuhan niya. Masyado po yung mga isita. Dito po yun eh, kaagad nagustuhan mga homeowner. Kaya sabi pa nga eh, mag-o-observe dito. Wag na, marami ng trabaho asawa ko. Ayun, ako tumututol eh. Marami na kasi assignment. Sa Maynila, tingin nyo, pa niya, Knights of Columbus, Financial Secretary ng Knights of Columbus sa Maynila. O, pagkatapos, pa siya, secretary pa siya ng apostolado ng panalangin sa Loreto Church. Ang dami po niyang obligasyon doon. Tapos, may minister pa siya sa Loreto Church. Sabi ko, wala nang asawa ko. Tapos, ang trabaho niya, office manager ho yun ni Dolphy sa pinikula ho yung asawa ko. Artista ho yung asawa ko. Sa pinikula yan. Kaya nung araw, pagkakagaling ko sa opisina, didiretso ako sa opisina na, madadatnan ko pa yan, may kanong na babae. Wala umihingi ng trabaho. Sasabihin ng sekretary niya, "Hoy, andyan na asawa ni Cabello." Sabi ko, nakaupo ka pa dyan. Sabi naman ang babae, "Hihingi lang naman ako ng trabaho ko eh." Sabi ko, hindi ko naman siya ako po. Pero hinalikan niya. Kasi po, asawa ko katulad niyo. Ganyan, ang uha. Kalapad, ganyan ko. Medyo malgo. Alam po niya, di ba? Ganyan ang ulo na asawa ko. Kaya lang, guwapo asawa ko. Tawis sa ulo. Mas guwapo. Pero ako, kalso. Kita-kita yung na. Sabihin ko, naku, magkayong ginaber mo kayo. Sabi niya, "Oy, kaya ganyan yan, matalino." Sasabihin naman sa akin. Kaya ko nung babae. May tanong kayo. Kay Sister Joey, kasi hindi makapagano sa inyo. Yung mga panahon na yan na... So, ang unang presidente, wala nang makadarito. Kinain, naalala ko na. Nakita ko ng pangalan niya eh. Hindi yung sa vice president po. Lagi pa sa amin yan eh. Wala kaya. Si Pilayo ba? Hindi. After mo, Si Pilayo, hindi naman ko niya. Sino doon? Si Orly. Si Orly. Kaparas. Orly Kaparas. Kaparas. O, yun ang una. Sumunod si Pilayo. Hindi pa si Pilayo. Si Kaparas muna bago si Pilayo. Si Pilayo. Oo. Si Pilayo naman, di matagal eh. Nandito ba sila? Sandali na. Nandito ba sila? Kaparas ang tuturo sa PUP. Si Pilayo na. Pilayo po, lapit sa father ng Naghanap po siya, nagpupan po ng quarina. Natatandaan niya na. Ayun sa Copos? Yun yung time sa may bata na may babae. Yung asawa niya, maputing babae. Maputi. Oo, maputing babae. Saan bang bahay nun? Yung Dito rin ata sa Adelina. active sa Copos. Oo. Couples yung... Kaya lang, hindi sila sa GSIC nag-pay. Hindi na, dati sila Yata sila sa bahay. Hindi na. Dito sila. Kasi alam ko, doon sila nagpupuwire. Dito wala. Dito, nasa Ano ang choir. pangalan ng babae? Ami. Si Ami, Alam Sister ko po, Ami. mother ni Ami. Office, boss ko sa opisina namin. Department of Social Welfare ako eh. Yun ang boss ko, yung nanay ni Ami. Si Ami, nung dinadala ni Mrs. Uncoy, ang asawa ng nanay niya. Ganyan pa lang siya, 7 years old pa lang. Ayun, maputing Kaya si babae. Ami, kilala. 7 years old pa lang yan, dinadala sa opisina. Ay, boss ko yung mama niya. Kaya pa. Si Ami dati sa PNP. Ngayon, retired na siya. Lola na. Pag lola na. Nalolola na kayo ba? Kayo, sino ba lola rito? Marami. Mga lola na ba kayo? Hindi pa? Hindi pa? Lola ka na ba? Ako hindi pa. Sino yung panganay mo? Ako. Mag-asawa na kayo. Ako, lola na ako eh. Ilan na ba? Apo ko. 7. 7. Isa lang ang babae. 6 na lalaki. Isang babae.
stricta daw ako, kaya hindi ako binigyan ng babae. Stricta ako eh. Father, stricta ako. Kasi pumana ako sa lola. Eh kasi po, alam niya naman mga Kastila nung araw, masyadong dominante. Hindi pwede yung kinainan mo, hindi pwede yung iiwanan mo dyan basta, na marumi, lahat. Lahat na pati. Pati paghiga mo, pagtulog mo, mga higaan mo, Ayusin. masyado akong na-train sa mga ganun. Tatay ko ganun. Paglilinis ng bahay. Stisong inchik tatay ko. Pero ngayon, wala na akong gawa. Hindi kumain na lang. Matulog. Yung manugang ko kasi sa akin. Birthday niya na yun. Yung dalaga ko, ako ng testing sa bahay. Si Father Lumi siya. Oh, may tanong ba muna kayo kay Sister Jobing? Ano naman kay Sister Ano Jobing? po yun, Father? Hindi, tinatanong ko kung sila nila. Kung may tanong sila. Oo, tanong niyo. Baka sakaling alam ko, masasagot ko. Kung hindi, okay. Sir, sabi yung ginawa kayong yung panalangin, yung Tagalog ba na yung present na yung pinakahuling namin? Kasi alam mo, ang dami kong prayer book, Father. Sa totoo, si Father doon din nanghirap pa yan sa akin. Noon, nung bena ng San Martin, nanghirap pa yan. Tapos, yung mga prayer book ko, hindi ko malam kung saan nandun lahat. Ngayon, pagka may dumadating na bago, yung bagong yun ang nadadasal ko. Katulad ko ngayon ako'y nawala ng mata, may dumating na bagong dasal. Yung bang ama ng sangkatauhan, meron po ako ng Father, may dumating sa akin. Yung po ang dinadasal ko ngayon, mula nung luminaw ang mata ko. Nung pong asyete ako inopera, luminaw na agad ang mata ko. Pero ito hindi, kaya yan, ganyan lang po. Ito sa Biyernes o Operahin. Mula nung luminaw ang mata ko, yan ang binabasa ko, yung ama ng sangkatauhan. Tapos po, Father, 2 hours every day ang dasal ko. Kasi po ako, Father, hindi naman sa pagkukuan, hindi po ako makakatulong kung di ko pinagdadasalan lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Hindi po ako makakatulong kung di ko pinagdadasalan buong pamilya ko. Hindi po ako makakatulong kung di ko pinagdadasalan mga pare. Kasi po ang pare, mahal ko, representative po ng God. 4 na po kayo naging pare dito. Lahat kayo kasama sa dasal ko. Mula Big Father Don Dian. Kahit wala na sila dito, pinagdadasal ko pa yan. Ngayon, ang dasal ka pa po, yung sa pamilya, sa mga apo ko, isa-isa. Hindi maaaring hindi. Kahit po antok na ako, Father, para ba ho akong hindi ho ayos ang aking pagtulog pag hindi ako nakapagdasal. Kahit po nagsimba na ako dito, pagdating ng bahay, yung prayers ko, hindi maaaring hindi ko gagawin. Ewan ko talaga, hindi ko mapigilan. Kaya siguro ako pinaabot ng Lord hanggang 82 years old din. Ay ngayon lang ako parang nagtitiis na matapos ko yung mga dasal. Kasi hindi ako talaga makinali kung hindi magdadasal. Lahat din nagdadasal. Kayo lahat kasama ko sa dasal. Mga ka-member ko ng simbahan. Kasama ko sa dasal. Mga kumari ko. Kapit-bahay ko. Kasama ko yan. Mention name yun, ha? Hindi ko basta dinadasal. Mention name. Kasi po alam ko na pag ako nagbahagi ng panalangin ko sa kapwa ko, pagdating ko sa itaas, may magbabahagi din ng aking kaluluwa. At saka isa po, yun naman diba ang kailangan natin, yung gusto ng Panginoon, pagdasal mo ang kapwa mo, mahalin mo yung kapwa mo. Kaya ako, sabi nga ni Marie Rosie, huwag ko na raw daw tagalan ang dasal ko. Kasi alam nila 2 hours ako kumagdasal. Kasi yung mata ko. Sabi ko, kung hindi ko nababasa yung memory,
don't to inis. Rosaryo, 2 beses ako mag-rosaryo maghapon. Isa sa alas 4 ng madaling araw, isa sa alas 6 ng hapon. Hindi ako pwedeng hindi magaganon. Pag hindi ko ginawa, Father, parang kulang ako. Parang kulang ang aking buhay. Parang hindi ako gusto. Masayang-masaya ako pag nagagawa ko yun. Pero pag hindi ko nagagawa, lungkot ako. Pag ako maraming naiisip na ginagawa, at hindi ko nagawa ang mga dasal ko, malungkot ako. So, wala na kayo tanong? Sinunod ka ng suggest. Oo, yun ang Research. Ay, ano pa ang sa tingin mo na sa tingin mo na dapat ko bigyan ng pansin sa akin? Ano po, Father? Ano pa sa tingin mo dapat natin bigyan ng pansin sa akin? Ang bigyang pansin po. Huwag po kayo magagaling sa akin. Alam niyo po, Father, hindi ba po ngayon na I-1 aeroplane po? Kasi po, huwag naman magagalit ang mga sister ko dito. At ako hindi naman nagmamagaling. Kundi ang aking lang napapansin. Tayo ang gagawa para lalong maging successful ang simbahan natin. Alam niyo, araw-araw, tuwing dadalan ako ng komunyon tuwing linggo, tinatanong ko sa lay minister kung marami nagsimba. Sa gabi, pag nagsimba yung aking mag-asawang anak, tinatanong ko kung marami nagsisimba. Concern na concern po ako sa simbahan. Kasi po, hindi lang ang pare ang magpapalakad ng simbahan. Tayo mismo. Tayo ang church eh. We are the church. Kasi kung di natin tutulungan ang pare, ano magagawa natin? Kaya ang pare kailangan ipagdasal. Representative ng God yan. Yung ginagawa niya, turo sa kanya ng God yun. At kung ang pare nagkakamali, tao lang yan. Ipagdasal natin. Para siya mabigyan ng lalong magandang bukasyon. Ganyan lang naman eh. Ang dito sa atin sa simbahan, katulad ng mga bata, nung araw, ang dami ng dadasal na bata dito. Ano kayo? Meron dito talagang Sabado, ewan ko kung ang Legion of Mary, naggagawa na. Konti na lang. Konti lang. Kasi nga, alam niyo ako, Father, inumpisahan ko yan, para marami akong maakit. Talaga nagsakripisyo po ako kasi misweldo ako eh. Nagdadala po ako ng candy, yung mga cookies, bumibili ako ng estampita, rosary. Sabihin ko, pag marunong ka na magdasal ng Our Father, Hail Mary, Glory be, bibigyan kita ng estampita. Mga bata naman, pag binigyan mo lang ng konting estampita, ganun tuwa. Yan. Ikaw, pagka marunong ka na mag-rosaryo, bibigyan kita ng rosaryo. Ginawa ko po yung Father, sinakripisyo ko. Sa bulsa ko yun ang gagaling, hindi ako. Kaya lang, siyempre po, pag nalauna na, nawawala na. Naglalaylo na. Kaya sabi ko, kung hindi magtutulong-tulong tayo na mga church worker, talagang palaylo yun. Kaya ang kailangan, tayo. At para naman tayo maging successful, prayer. Magdasal tayo na magdasal. Alam niyo ba, prayer can move mountain. Pag tayo nagdasal na nagdasal, ang laging pumapasok sa atin, dasal. Pag tayo dasal ng dasal, binibigyan tayo ng Diyos. Ako talaga, mahirap lang kami, Father. Ang bahay ko hindi maganda, simple lang. Pero Father, wala akong hiniling sa Panginoon Diyos na hindi binigay sa akin. Talaga, answered prayer ako lagi. Kahit na maliit na bagay hiniling ko sa Diyos, miski sa pagkain, minsan wala akong pera, wala akong maibili ng pagkain, may dumadating sa akin. May kapitbahay ako magbibigay sa akin ng pagkain. Ganyan. May dumarating. Kaya ako natutuwa. Sabi ko, Lord, ang bait-bait mo naman sa akin. Sabi ko, iniisip ko lamang, binibigay mo na. Kaya hindi ako natigil ng dasal. Kasi ang dasal lang talaga ang panlaban natin sa tukso.
Sa tukso, sa tukso, sa tukso. Pag tayo tinatamad na, natutukso na tayo. Magdasal tayo, magdasal. Ay, Ama namin, abagin ng Maria, Holy Spirit, ganyan. Ulitin mo ng ulitin, talagang gagaling ka. Talagang ibibigay sa'yo kung anong gusto mo. Talagang totoo yun. Kaya answered prayer, maniwala lang tayo sa answered prayer. Binibigay ng Panginoon. Basta ang ito nang gagaling sa puso. Ako nga, kung minsan, nagkakaroon ng pagkakataong mainit ang ulo, nakakagalitan ko yung mga apo ko. Pagkatapos kong magalit, humihingi ako ng tawa. Sabi ko, Lord, alam ko kung mali, pero Father, paano po namang hindi ako magagalit? Eh, tinutukso. Pero minsan, natatalo rin po ako ng tukso. Kaya tulungan niyo po ako. Hindi ako tumitigil ng kahingi ng awa sa Diyos. Kasi alam ko, ang Diyos lang ang magbibigay sa atin. Kahit na ano. Kaya tayo, kahit tayo mahirap, kahit tayo konti lang pera, konti lang ating kuhan, basta tayo hindi nasala na 3 days a meal. Ganyan. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Awa ng Diyos, mga apo ko, mababait naman. Pero puro lalaki kasi minsan makulit yung bunso. Minsan sasabihin sa akin, la, ginagawa. Kasi Father, ako po sa sopa natutulog, sa salas. Ay lumisita ko na andyan ang aking prayer book, na andyan ang Mama Mary, Our Lady of Lords, Secretary, tsaka Crucifix. Diyan ako nagdadasal araw-araw. At pagdating ng alas 12, de misa po ng Radio Veritas. Kasi araw-araw nagsisimba ako sa Radio Veritas. Pagdating na alas 12, nobena. Papatayin ko yung TV, nagagalit yun ako. Lola, nanonood ako. Doon ka sa kwarto manood. Nagdadasal ako. Tapos, bubuksan ko yung, papatayin ko yung TV. Magdadasal ako. Pagdaan ng apo ko, gaganunin ako. Lola, na. Gaganunin ako. Sabi ko, ikaw, lagi mo akong binabastos, ha? Nagdadasal ako, ginaganon mo ako. Makita mo pag nagalit sa'yo si Lord. Naku, hindi ko alam kung anong bibigay sa'yo ni Lord. Our Father, our Father. Naku, talagang may stress ako. Ay, ako hindi sakit sa puso, Father. Iniisip ko lang na, Lord, umpa ka na yung sakit ng puso. Ayaw nila yung nakikita nagdadasal. Noong bago ako dito, nakikipagdasal sila sa akin, rosary. Bay, ngayon lumalaki na, maglalaki na. Father, kita niyo, yung dalawa ko sa Kristan, hindi na nagsesend. Pinagagalitan ko. Ano, yung panganay, graduate niya ng high school. Yung sumunod, third year na, fourth year na ngayon. Parang hindi nagsasakristan. Sabi ko, yung papa niyo, yung ninong niyo, mga sakristan sa Loreto Church. Ba't kayo rito hindi magsakristan? Itong simbahan, ito simbahan natin. Dito tayo nakatira, dito tayo nagsimula. Tayo nagsimula ng simbahan. Silbihan nyo, makukuha na lang. Magkakasala ko lalo, Father, eh. Kaya ang gagawin ko na lang, pinagdarasal ko na lang. Sabi ko, Lord, tulungan nyo. Paano ko mapapagaling itong mga apo ko? Paano ito susunod sa paglinggo? O, linggo ngayon. Dok, hindi ka ba magseser? Sabi niya, Lola, may practice eh. Kasi po, director ng eskwelahan. Ewan ko kung ano yung buwan. Kasi sa journalism yata, ano, marami silang buwan eh. Nakapasa sa UP. Nakapasa. Pero ang kukunin niya, may kukunin niya tayo journalist. Well, sabi ko, kahit na ikaw ay nag-aaral niyan mga yan, kung hindi gusto ng Diyos, hindi bibigay sa'yo. Kaya huwag mo kakalitan yung pagsasakristan mo. Magsakristan ka. Opo, Lola. Opo, Lola. Huwag kayo mag-alala. Magsaserve ako. Ganyan yung tatay nila. Yung elementary. Pinagsakristan ko rin po sa St. Anthony Church. Yung anak ko. Yung isa, lektor.
yung panganay ko. Kasi magaling ang magbaling. Talagang tinitrain ko sila sa church, maliliit. Ilalagay. Wala na kayong tatanong. Maraming salamat po ngayong gabi, ano nga pilito nga po ninyo? Ha? Pilito nga po ninyo? Ramos. Ramos. Ang pangalan ko po, Isabel Flores Ramos. Ang asawa ko, Isabelo San Juan Ramos. Kaya kami nagkakasal. Siya pala, Isabel. Tatlo pong pari nagkasal sa amin. Isang Franciscan priest, ay isa yung sa Loreto, at isa po yung sa St. Anthony. Tapos dalawang choir namin, isa doon. Kaya masarap ang member ng church. Hindi ko ipababayaan ng pari. Okay, kasal ako. Ay, naku, ang ganda pa ng pulang-pulaw. Tapos ngayon, nung kinasal kami, tatlong pari nagkasal sa amin. Dalawa choir, isa sa Oro, isa sa tabi ng simbahan. Kaya sabi ko sa mga anak ko, alam nyo, pag kayo ay malapit sa simbahan, lahat ng grasya bibigay sa iyo. Isa magpakabait lang kayo. Masaya masaya, di ba? Oo, masaya. Eh ako, naranasan ko na naman ang lahat. Naranasan ko maging dalaga, naranasan ko iligaw, naranasan ko nakapag-asawa, naranasan ko naging membro ng church. Lahat ng aktibidades sa church, nakakamtan ko. Member ako ng So,